Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Ganyan no, ang klase ng politiko meron tayo, lalo na yung nahuli nating presidente, ito si Pinoy. Diba si Pinoy ho ang talagang isa sa mga, basta mga Aquino, planado na ito noon eh. Ito isipin niyo to yung Japan, 1960s, 1950s, mas malala pa sa Pilipinas. Sila, maya't maya may baha. Tayo, mas ano pa tayo mas may environment pa tayo, mas marami pa tayong halaman, mas marami pa tayong puno, mas marami pa tayong bundok. Sila konti lang. Ano ginawa nila? Nagkaroon sila ng flood project noon. To the point na lumulubog daw ang Tokyo noon. I-research nyo, nakita ko yan sa isang news, hindi ko lang may labas dito kasi American news Lumulubog ang Tokyo noon, kaya ginawa nila, naggawa sila ng parang flood control sa ilalim ng lupa. So lahat ng tubig pasok sa ilalim ng lupa, tapos dire-diretso yun sa river. Galong kagaling. Sabi ko nga, ginawa yan 1950, 1960s. Ganon ang thinking nung kanilang hapong prime minister. Ganon, alam mo yun? Lulubog ang Tokyo. Sagawa na tayo. So sino kayo na nakikinabang? Yung mga nakatira ngayon sa Tokyo. Hindi sila binabaha. Diba? Isipin nyo ganon. Sa ating kasi, may gagawin si presidenteng ganito. Ay, hindi ako makikinabang dyan. Tsaka na uli yan, stop na muna yan. O kaya nakawin natin yung mga pera dyan para maboto tayo uli. Itigil natin yung, kasi bakit? Ito, halimbawa niyan hindi ko naman sinasabing nagnakaw to si Aquino. Walang ganon. Mayaman yan Kaya lang, bakit? Ito kasi yung kaugalian ni Pinoy. Okay, na lagi, ito hindi lang ako nagsabi nito, marami na nagsasabi nito. Ayan Itong sa Aquino Acts Key Flood Control Project. Halimbawa lang ito halimbawa lang ito. Ayan, pakita dali saan na to? A much deeper Laguna Bay would relieve residents of Metro Manila. Di ba yung explain niya kanina? So, flood papunta dun sa Laguna. Ang problema dun sa Laguna Bay, nai-stuck na doon. Dapat dire-diretso na ho yan nai-stuck na doon. Okay? So, anong nangyari? Why did Mr. Aquino, ito, basahin natin, cancel such a crucial project? Okay? Because of his irrational apoplectic bias that everything his predecessor did or planned was corrupt. Sino may ganyang ugali ngayon? Hindi, basta ginawa ni ganito, corrupt yan. Di ba? Ganyan na nangyayari ngayon sa SEA Games Hindi, kasi maganda yan corrupt yan. Ganyan ang ginagawa nila. Paulit-ulit na yan. Basta magandang proyekto, sasabihan nila corrupt kasi kalaban na gumawa. So ganyan na nangyari, may plano nung kay Gloria. Tapos, sandali. Si Gloria ang makikredit dito pag tinuloy natin ito. So na inisip nila? Corrupt. Corrupt yan. May corruption dyan. So tigil na natin. Just a few months after he assumed office, Mr. Aquino claimed that the project was a midnight corrupt deal during Gloria. Sa akin ito Kung sa tingin mo corrupt, hindi sana inayos mo tapos tinuloy nyo. Diba? Halimbawa bibigyan ko kayo ng sample kay Pangulong Duterte. Ang daming proyekto na hindi natapos from the Aquino administration. Puro simula, puro ribbon cutting. Ano ginawa ng Pangulong Duterte? Sinabi niya ba, hindi, kay Aquino yan Huwag natin tuloy yan. Kay Aquino yan. Huwag natin tuloy. Hindi. Tinapos niya. To the point nga, di ba, tuwing natatapos niya yan, sinasabi? Hindi. Idea ni Aquino yan Kay Pinoy pa yan Walang pakialam ang gobyerno natin kung ito, idea ni Pinoy ba ito? Idea ba ng mga Aquino to? Ang point, tapusin natin niya kasi ikabubuti yan ng bayan. Ganon si Pangulong Duterte. Ang problema sa mga sumusunod na Pangulo, mula nun, sa totoo lang, ganyan naman talaga Mga Pangulo, pag may ginawang project si ganito, hindi ko itutuloy. Bakit? Baki-credit yung dating Pangulo. So ngayon, hindi ko itutuloy. Baki-credit yung Pangulo. Lahat ng project natin, patigil. Walang nangyari, hindi umasenso. Imagine tayo nung panahon 1950, 1960, tayo ang nagre-rescue sa Korea,
Itingnan nyo ano nyo yan, i-research nyo yan. Tayo ang nag-aangkat ng bigas sa kanila, tayo nagbibigay. Tayo pati sa Japan, tumutulong tayo. Anong nangyari? Kasi nga, mga politiko natin, hindi ko ano yung pakinabang ko lang sa akin lang. Wag na yung susunod. Oh. Queenie B, hi Babat. Banat by watching from Dublin Island. Sakit sa dibdib nangyari sa Pinas, konting tulong po. At salamat po, maraming salamat ha. Ganyan nung nangyayari sa atin. Paulit-ulit na lang. Kasi nga, we are choosing a wrong leader. So sa akin, 'di ba sabi nga ni may good news ginagawa na ngayon. Sinusolusyonan na. Actually, yung mga ibang video luma na eh. Okay? So nililinis na ngayon, sinusolusyonan na. Sabi nga ni Engineer Palafox, good news. May plano na ang gobyerno. Ang bad news, kailan pa matatapos? 2035, 36 ba yung sinabi niya? So sino susunod na pangulo? So pag nasusunod na pangulo, mga liberal na naman, ititigil na naman lahat ng ginagawa. Halimbawa, itong subway. Planado na lahat, kasado na lahat. Di ba? Pustahan tayo, yung susunod na pangulo, pag si Robredo yan, ano sasabihin yan? May corruption dito sa subway, wag na natin tuloy yan. Bakit? Itong hindi na kailangan tuloy yan kasi meron niya midnight deal. Di ba? Tapos, bakit? Ba't nila gagawin yon? Kasi, pag nagawa yan, sasabihin ng tao kay Pangulong Duterte yan na sinimulan yung subway, idea yan ni Pangulo. So, yung credit kay Pangulong Duterte, isipin ng mga tao ngayon. Ayaw nila yan. Ganyan ang mga liberal eh. Ayaw nila yan. Bakit? Kaya nga sabi ko sa inyo, sana parang awa naman, wag na kayo magpaupo ng dilawan ng mga liberal sa pagiging Pangulo. Dapat talaga yung susunod na Pangulo, mag-isip, visionary siya. Ano ibig sabihin ng isang leader na visionary? Yung kaya niyang i-visualize kung ano yung dapat in the future. Ano siya, pag nag-project siya ng mga proyekto, hindi pang para lang sa administrasyon ko, para sa bayan ko to in the future. Jobber the Good Book, salamat po. Kasalanan ng mga nagpagawa ng subdivision ng tabunan ng mga palayan at palaisdaan kaya lumala ang baha sa Manila at Bulacan. Isa pa yan. Di ba ho? Kaya sana ho, yung susunod na Pangulong iluluklok natin, yung sigurado tayo. Kasi ang ganda na eh. Ang ganda na nangyayari. May project na dito sa flood, may project na for traffic, may project na isipin mo. Ngayon nga natatapos, di ba? From SLEX to NLEX. Sandali mo lang babiyahin. Isipin mo kung hindi na itapos ka agad dyan. Sa tingin mo, tatapusin ng susunod na administrasyon niyan. Paano kung kalaban yan? Alfreda Johnson sa TV, salamat po. Ayan na naman, Jack of Spades. Pero itong si Banat, anti-Marcos to. Sige nga. Maglagay ka nga ng proof dyan na anti-Marcos ako, Jack of Spades. Hinahamon kita ngayon. Sige, sumagot ka. Wag natin bablock yan ha. Jack of Spades, bigyan mo ako ng proof na ako ay anti-Marcos. Sige nga. Pag na-prove mo na ako ay anti-Marcos, didelete ko tong channel ko. Sige, pasok. Antayin kita, Jack of Spades. Wala kang suporta para kay BBM? Sure ka dyan? Asan? Asan proof? Pahingin proof. Antayin kita ha. Pag-uukulang kita ng panahon, Jack of Spades. Bigyan mo ako ng na sinabi ko na anti-Marcos ako. Bigyan mo ako ng link dyan. Bigyan mo ako ng balita dyan. Pag hindi mo ako binigyan ng balita dyan, you're out of this channel. Sige. Hinahamon kita ngayon. Pero pag nabigyan mo ako ng link dyan na sinabi ko na anti-Marcos ako, i-delete ko tong channel ko para sa'yo. Sige, antay kita. Sagot ka. Noong 2016 BP election, ay pambihira. Ano ba namang klaseng kalokohan yan? So si Pangulong Duterte, anti-Marcos din siya. Bakit? Pinili niya si Cayetano. Explain it to me. Antay kita. Hindi. Tanong lang naman. Akusasyon yung sinasabi mo eh. Sige, antayin kita. Kala mo hindi kita papatulan ha. Paulit-ulit ka na eh. Bawal ang bobo dito sa channel na to eh. Asan? Wala. So paki-block na lang, Diego. Salamat ha. Sir Banat, nasa listahan ba ng babanatan natin ngayong gabi sina Trililing at Laylay de Lima? O di na ho?
Wala akong kwenta yan dalawa. Wala ho yung bilang. Wala akong numero yan sa buhay natin. Tanggalin na natin yung mga yan. Hindi ko nga alam bakit mo binabalita yung dilima na yan tsaka trililing na yan eh. Yan eto the worst. Hindi ko alam nagpapaligsaan silang dalawa eh. Kung sino ang mas worst na naging senador ng bansang Pilipinas. Si De Lima o si Trillanes? Feeling ko kasi si Trillanes kasi si Trillanes kahit pa paano nakaupo tas ang dak puro kasinungalingan sinasabi ni Trillanes Tapos pag siya binanatan, magdedemanda kaya lang lats naman. Yang Trillanes na yan, talunan yan. Ha? Hindi na dapat nating pinag-uusapan yung Trillanes na yan, talunan yan. Dinimanda niya si Mocha, sabi ng ombudsman? Ha? Huwag kang skin onion. Ha? Talunan ka, Trillanes. Talunan ka at lahat ng kasamahan mo, talunan. Uwi ka na lang sa palda ng nanay mo dahil talunan ka. Sabi ni Kasira Vlog, Banat, ayaw mo kasing pag-usapan yung kaso ni BBM kasi magagalit sa yung idol mong Cayetano. Ang corny naman. Ang corny. Alam niyo ang corny na ng ganyan. Yung BBM, Cayetano, BBM. Ano ba? Magkaaway ba sila? May sabong? Anong meron? Tapos na yung eleksyon Tapos na yung eleksyon ng Vice President noon. Hindi naman sila magkaaway ngayon. Ang bihira naman. Ayaw kong kapag-usapan. Okay ka lang. Ilang beses ko nga in-interview si Glenn Cho. Ang dami kong mga... Pambihira naman. Huwag naman ganyang kakorni. Tigil na natin yung kakornihan natin, ha? Kasi yung ganyang kakornihan, pambata yan sa totoo lang. Pambata yung ganyan. Yung mga ganyang kakornihan. Paano ko pag-uusapan? Diba pinag-usapan natin nung isang araw dito anong sitwasyon nung kay BBM? Pinapa-inhibit ngayon. Antay natin kung ito ba ay papanigan ng Supreme Court. Anong gusto nyo pag-usapan ko doon? Inaantay nga natin. Ano bang pwedeng pag-usapan natin? Banatan natin araw-araw yung Supreme Court Justice. May mangyayari ba pag binanatan ko isa-isa yon? Desisyon naman niya yun. Ano ba? Hindi ko maintindihan Nakukornea na ako sa ganyan topic. Asa na yun? Nawala na. Hindi ito lang ang sa akin Tayo ay mag-move on na dyan sa usapan na BBM, Cayetano versus ano ba? May ayaw mo silang away? Hindi naman sila magkalaban ngayon? Di ba tayo makapag-move on doon? Tapos na yung eleksyon pareho silang talo. Anong gagawin natin? Pag-aawayin niyo yung dalawa pareho namang nadaya yung dalawa. Anong gagawin natin? Kesa na magsama tayo laban dito sa peking vice presidente natin, pag-aawayin yung dalawa na pareho namang nasa anak ng pambira naman pambata Ano ka ba? Bata ka ba? Ako, loyalista ako from the very start. Ha? Sinasabi ko sa yung paulit-ulit. Nakipagpukpukan ako nung panahon ni Marcos at Cory. Ay, ikaw, nasaan ka nun? Ha? High blood ka agad Lumalaban ako nun. Hindi nyo alam. Pinupukpok ko yung mga nakikipag-rally kay Cory ng Cory, gumagano sila. Isigaw ko naman, sasabayan ko naman, Cory Kong, ginaganong-ganong ko. Hindi nyo alam niya kasi hindi kayo sumama sa rally nun ano sigaw ng mga Marcos loyalists, Marcos pa rin. Hindi nyo rin alam niya kasi hindi kayo nag-rally nun Tapos ako ba sasabihan ninyo, kayo Cayetano ka kasi. Ang corny mo, Brad. Tumanda ka na. Ano ba? Ang bira, diba? Naalala niya yan, yung Cory-Kong. Ano pa ang insulto natin kay Cory nun? Sinabi niya magmumura tapos yung galunggong. Ang mahal pala ng galunggong. Sinabi niya magmumura yung galunggong. Ilang taong ka nung nagrarally ka? Bata pa po ako noon. Bata ako kasi tatay ko, Ilocano ko kami. Lahat ng lahi namin, Ilocano. Mga genuine Ilocano kami. Pag kami binanaay, pakipagpatayan kami para kay Marcos noon. Sabi ko sa inyo. Kasi yung buong lahi ko, lahi ng mga Ilocano, pag nagpunta yun dito, ading,
Talagang adik, dun tayo kay Lakay. Ha? Kaya nung nananalo yung nagkukudita kay Cory Aquino noon, abay nagpapalakpakan kami sa TV noon pag pinasasabog yung kudita. Ganun kami noon, sabi ko sa inyo. Ha? Matanda na ho ako, baka mukha lang siguro bata-bata. Kaya matanda na ho ako. Ako po ay ilan taon na ba ako? Nakalimutan ko na. Pinalimutan ko na hayop yung edad ko. 44 na ako.